Panginoon, umawit ng kagalakan at tutugin ang gitara at ang kayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ganon din sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong umagang ito, ang Radyo Totoo. At ganon din sa mga nanonood sa atin, kasama natin sa Banal na Misa, ang mga nasa Facebook, Facebook Live ng Santo Padre Pio ng National Shrine. Ating itaas ngayon sa Panginoong Diyos ang lahat ng biyayang ating ipinapanalangin, ipinagpapasalamat, mga special intensyon na matagal na nating idinudulog sa Panginoon sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makakalapit sa Diyos. Ang sino mang baliw na manghas na subukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pag-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan
ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan. At naririnig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili ng lahat ng bagay. Kaya, alam niya ang bawat katawang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawin ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawi ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyang karunungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako napunta upang ako ay makakatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang pantahan ko, bihong ikaw ay naroroon. Sa Siol ay naroroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na sa pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang dulong kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako ay pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing,
nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa inyong lahat, magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Dito, kita natin na talagang kinikilala ni Jesus ang kahinaan ng tao, yung weakness ng tao, yung kanyang human nature. Talagang kinikilala niya na ang tao ay mahina, madaling bumagsak, marupok, dahil tao nga, hindi tayo Diyos, hindi tayo spiritual na nilalang, hindi tayo mga anghel. Tayo tao, katawan at kaluluwa, ang katawan, ang naglilimita sa atin, kaya tayo'y marupok at mahina. Pero may paalaala sa Jesus, no? Na ang bawat kasalanan ay merong epekto, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga kasamahan mo. Meron niyang social dimension. Ang bawat kasalanan ay meron niyang epekto. Huwag mong iisipin na yung ginawa mong kasalanan na private, wala namang nakakaalam nito, ito'y akin lamang na ginagawa. Meron niyang epekto. Hindi lang sa iyo, sa kapwa mo, sa community na kinabibilangan mo. Merong social effect, may social dimension ang kasalanan. Kaya, sabi ni Jesus, iingatan mo na ang mga taong mga maliliit, na ang turing niya ay maliliit. Sino ito? Hindi lamang yung mga bata. Ito yung mga taong babago pang sumisibol sa kanilang pananampalataya. Yung babago pang naaakit sa pananampalataya. Yung mga taong babago pang nagmamahal sa Diyos, nagsisimulang makilala ang Diyos. Sabi ni Jesus, ingatan mo sila. Huwag kang maging sanhi ng kanilang paglayo sa Diyos. Huwag kang magiging sanhi ng kanilang hindi pagsimba. Huwag kang magiging sanhi ng kanilang paglayo sa Panginoong Diyos. At anong sabi niya? Kapag ikaw ay naging iskandalo sa mga maliliit niya, anong sabi ni Jesus? Nakakapangilabot ang mangyayari sa iyo. Yun ang kanyang bilin. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng nakakapangilabot. Sabihin ni worst ang mangyayari sa taong pinanggagalingan ng masama. Kaya yung taong inosente ay lumalayo sa Diyos. No? Kaya tayo mag-iingat. Iingatan natin. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo, sabi niya sa mga alagad. Sapagkat baka yung mga tao ay lumayo sa Diyos dahil sa iyo. Kaya tayo'y manatiling nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Iingatan mo yung iyong kainosentihan. Nung tayo binyagan, tayo'y tumanggap ng napakaraming biyaya sa Panginoong Diyos. Tayo'y muling ibinalik ng Diyos sa ating kainosentihan. Kaya yan ay ating alagaan. Yun ang ating alagaan, yung ating kainosentihan sa harapan ng Panginoong Diyos. At alagaan din natin yung kainosentihan ng kapwa natin. Kaya iingatan mo ang kapatid mo na huwag magkasala. Kaya ang sabi ni Jesus ay, kapag ka ang tao'y nagkasala at lumapit sa iyo, nahingi ng tawad, patawadin mo. Kung ilang beses na humingi ng tawad sa iyo, ganun din, patawadin mo. Ingatan mo ang pananampalataya ng kapatid mo. Huwag mong hahayaang siya'y mapalayo sa Diyos. Babalikan ka ni Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, patibayin niyong pananampalataya.
Kaya sabi ng mga alagad, Panginoon, ganyan pala kahigpit ang aming kalalagayan. Ganyan pala kahirap ang isang disposisyon ng lumalapit sa Diyos, ng isang meron ng alam sa pananampalataya. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ng mga alagad, Lord, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Kami marupok at mahina. Kaya din ating maging dasal. Araw-araw, Lord, increase our faith. Patibahin niyo ang aming pananampalataya araw-araw na ako'y hindi maging sanhi ng pagkakasala ng aking kapatid, na siya'y hindi bumagsak, na siya'y hindi mapalayo sa simbahan. Halimbawa, yung mga praktikal na nangyayari ngayon, halimbawa, iskandalo ng pari, maraming lumalayo sa pananampalataya. Sa mga opisina ng simbahan, babago pang lumalapit, ay minumura na agad. Kailanman na hindi na yung babalikan ka ni Jesus. Kaya tayong lumalapit, kaya tayong mga may malalalim ng pagtitiwala sa Diyos, ingatan natin yan. Ingatan natin ang ating mga kapatid. Ibig sabihin, maging mabait tayo araw-araw. Magmalasakit tayo sa ating kapwa. Ingatan natin ang pananampalataya niyan. Sa tahanan, ganun din. Huwag mong pipigilan sa pagsimba ang iyong anak, ang iyong asawa. Huwag mong pipigilan sa pagsaserve. Sapagkat dyan siya nagsisimulang lumalim sa pananampalataya. At dyan siya tinatawag ng Diyos para mapalapit sa Kanya. Kaya mga minamahal, sa banal na misang ito, yan po ang ating hilingin na nawa, dagdagan lagi ang ating pananampalataya nang maalagaan natin ang ating mga kapatid. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong
ay nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mong nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ay ayamoy lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo din po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nakahanda po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating patuloy na ipinagdadasal at ang kanilang mga kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Isang panawagan din po sa ating mga kapiyo na tayo ay makatulong sa St. Francis. Ang Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan,
na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag, Kanyang pagkalingat habag, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang